Amen. Matthew chapter 14, verse 22 to 33. At pagdakay pinagmadali niya ang kanyang mga lagad na magsilulan sa daong at magsiuna sa kaniya sa kabilang ibayo hanggang sa pinayayao niya ang mga karamihan. At pagkatapos na mapayao niya ang mga karamihan ay umahon siyang bukod sa bundok upang manalangin. At nang gumami na ay siya ay nag-iisa doon. Datapot ang daong ay nasa gitna na ng dagat na hinahampas ng mga alon, sapagkat pasalungat sa hangin. At sa ikaapat na pagpupuyat sa gabi ay naparoon siya sa kanila na lumalakad sa ibabaw ng dagat. At nang makita siya ng mga lagad na lumalakad sa ibabaw ng dagat ay nagulumihanan sila at nang nagsasabi, multo, at sila'y nagsisigaw dahil sa takot. Datapot pagdakay nagsalita sa kanila si Jesus na nagsasabi, paksan ninyo ang inyong loob. Ako nga, huwag kayong mga takot. At sumagot sa kanya si Pedro na nagsabi, Panginoon, kung ikaw nga ay paparyanin mo ako sa iyo sa ibabaw ng tubig. At sinabi sa kanya, halika, at lumunsad si Pedro sa daong at lumakad sa ibabaw ng tubig upang pumaroon kay Jesus. Datapot pagkakita niyang malakas ang hangin ay natakot siya. At nang siya malulubog ay sumigaw na nagsasabi, Panginoon, iligtas mo ako. At pagdakay iniunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan siya sa kanyang sinabi, O ikaw nakakunti ang pananampalataya, bakit ka nagalindangan? At pagkalula niya sa daong ay humimpil ang hangin at ang mga nasa daong ay nagsisamba sa kanya ng nagsasabi, tunay na ikaw ang anak ng Diyos. Ang Matthew chapter 14 to 33, ito ay tinatawag na the supernatural reason para sa mga alagad. Sa mga sumusunod sa Panginoong Hesus, sa kanyang mga alagad, noong mga panahon na yon, ito ating makikita na matapos pakainin ng Panginoong Hesus ang libo-libong mga tao, ay kaniyang inutos sa kaniyang mga alagad na pumunta sila sa kabilang ibayo sa pamagitan ng pagtawid sa dagat, sasakay ng bangka. Dito natin makikita na inintay ng Panginoon gumabi para sumunod sa kanila at ang sabi ng salita ng Diyos, ang bangka ay nasa gitna na ng dagat. Verse 24, dapat ang daong ay nasa gitna na ng dagat na hinahampas ng alon sapagkat pasalungat ang hangin. Ibig sabihin, ang direksyon na kanilang tinutudla ay pasalungat ang hangin. Ibig sabihin, nakaplano ito sa Diyos na ang hangin ang siyang magpapabagal sa takbo ng daong upang ito ay manatili sa gitna ng dagat hanggang sa paggabi, sapagkat may ituturo ang Panginoong Hesus na supernatural reason sa kanyang mga alagad. So dito makikita natin yung step of supernatural. Na dito makikita natin, kung titingnan natin ng gumabi ng sabi ng salita ng Diyos na gumabi na, at sa ikaapat na pagpupuyat sa gabi ay naparoon siya sa kanila lumalakad sa ibabaw ng dagat. At nang makita siya ng mga alagad lumalakad sa ibabaw ng dagat, marami sa mga alagad nagulumihanan sila. Nangatakot, nagsisigaw sa pag-akala nilang multo yung lumalakad sa ibabaw ng dagat. Lalo pa kung maalon, pag-angat ng alon, aangat din ang ating Panginoon. Pagbaba ng alon, bababa din ang ating Panginoon. So, up and down ang kanilang paningin sa ating Panginoon. At lalo silang natakot na halos magkanda-paralyze na ang kanilang mga katawan, halos hindi na makakilos sa kanilang takot na nadarama ng mga tagpong yun. Ngunit,
Na makita ito ng Panginoon Jesus, nagsalita siya upang payapain ang kanilang mga puso, ang kanilang takot, ang kanilang isipan, kahit ang kanilang pananampalataya ay nauga. So dito makikita din yung disciple, yung kanilang isipan, yung kanilang puso, yung kanilang pananampalataya ay nauga sapagkat kakaiba yung kanilang nakita. At sa kaisipan ng mga tao, ito'y tinatawag na multo, nakakatakot ng mga pangyayari pa sa kanila. Ngunit nakita ng Panginoon at namakita siya ng mga siya'y nakita ng mga alagad ng malakad na sila nagkulumihanan. Ngunit sabi ito, pagdakay, nagsalita siya sa kanila si Jesus na nagsasabi, laksan ninyo ang inyong loob, ako nga, huwag kayong mga takot. So dito makikita natin na nang magsalita ang ating Panginoon, isa lang ang nakarinig. Si Pedro. Sapagkat si Pedro lang ang nag-response. Dahil yung iba halos maparalyze na sa takot, nanginginig na, wala silang nintindi kung ano yung sinabi ng ating Panginoon. Bagkus ang nilintindi nila yung kanilang sarili na mas matindi ang takot. Gayong aral ito para sa kanila. Sapagkat kinakailangan nilang matutunan ang lumakad sa supernatural because Jesus is the supernatural God. He is the God, He is the Son of the supernatural God. No, dito makikita natin na only Peter. Kaya nga nang marinig ito ni Pedro, sabi ng Panginoon Jesus, laksan ninyo ang inyong mga loob, ako nga, huwag kayong mga takot. Sumagot si Pedro at nagsabi, Panginoon, kung ikaw nga, paparianin mo ako sa iyo, sa ibabaw ng tubig. So dito natin makikita na ito yung plano ng Diyos. Ito yung plano ng Ama. Ito yung plano ng ating Panginoon. Ito ang plano na isang araw darating sa kanila ang kapangyarihan at ang presensya ng Espiritu Santo upang sila ay lumakad sa supernatural realm ng Diyos. At tunay, si Pedro ay nag-response. Only Peter dared to accept the lessons challenge. Yung challenge na lumakad sila sa supernatural, sa ibabaw ng tubig, sapagkat God is the supernatural God. Now, ang lumakad si Pedro sa tubig, lumakad siya dahil sumampalataya siya sa salita ng Diyos. Ngunit ang sabi dito, nang siya mapabaling ang kanyang paningin dahil sa hangin at alon, sapagkat kapag mahangin sa dagat, maalon ang dagat. So dito makikita natin na nang si Pedro ay nag-response sa challenge ng Panginoon Jesus, sabi niya, huwag kayong mga takot, ako nga. So sabi ni Pedro, Panginoon, kung ikaw yan, paparianan mo ako sa ibabaw ng tubig. Paparianan mo ako sa iyo na lumakad din siya sa ibabaw. At sabi ng Panginoon Jesus, halika. Sabi ng Panginoon Jesus, halika. At siya lumunsad sa daong at lumakad sa ibabaw ng tubig. Kung titingnan natin, yung senaryo na ito ay nagkaroon ng failure si Pedro, siya lumabog. Ngunit humingi din siya ng saklolo sa Panginoon. Pagkatapos ng aral na ito, nang bumaba ang Espiritu Santo sa Book of Acts, dito nagsimula yung the walk of supernatural God, walking with the supernatural God, na nagpagtagumpayan at napag-aralan ni Apostol Pedro. Kaya nga, na ang Diyos ay magsimula ng kumilos sa buhay niya, walking with the Holy Spirit. Makikita natin dito sa Acts chapter 3. Nang lumakad si Pedro at si Juan, nadaanan nila ang isang lumpo na matagal ng panahong lumpo mula pa sa pagkabata at umaasa lang sa limos sa may pintuan ng simbahan. At ang sabi ni Pedro, silver and gold have I not, but such as I have, give I thee. In the name of Jesus, rise up and walk. Mula noon, tumayo ang lumpo nito at lumakad kasama nila ni Pedro na naglulundag-lundag sa tuwa.
So dito nagsisimula yung paglakad ni Pedro sa supernatural realm ng supernatural walk of God. Na hindi lang ito. Paglipas na si Pedro ay hinuli ni Herodes. Hinuli siya at ikinulong at pinabantayan pa ng tiga-4 na paris ng mga bantay. At dumalaw sa kanya ang anghel ng Diyos, tinapik siya at ang kanyang tanikala ay nangatanggal at ang mga tanikala o padlak sa gitna bakal ay kusa itong nangatanggal at nagbukas upang ilabas si Pedro sa isang tiyak na kapamakan. So dito natin makikita na God is the God of supernatural God. So dito, pinapakita ng ating Panginoon Jesus dahil ang Diyos ay supernatural God, siya ang Diyos na itinuro niya sa kanyang mga alagad na kinakailangan natin lumakad sa supernatural concept sa pananampalataya na ang Diyos, He's a God of supernatural. Siya ay makapangyarihang Diyos. At sa pagkilos na ito ng Diyos, sa paglakad na ito, nakasama ang Diyos, kasama ang kapangyarihan na gumagawa na kumikilos ayon sa kanyang plano at layunin. At sa ating kapanahunan ngayon, ilan kaya ang may nais na marinig ang tinig ng Diyos? Supernatural. Ang Diyos ay may kaparaanan, audible voice, still small voice, revelation, word of knowledge, word of wisdom, vision. So dito natin makikita paano natin nauulinigan ang tinig ng Diyos. Simple lang kay Pedro, huwag kayong matakot, ako nga. Sabi ni Pedro, Panginoon, kung ikaw yan. Naulinigan ni Pedro, meron siyang sense of familiarity sa boses ng ating Panginoon. Hindi siya nakisabay doon sa ibang mga lagad na ang makita nila, yung eyesight nilang pinagana, na naging sirado yung kanilang spiritual ears. Wala silang narinig ang sinabi ng Panginoon, ako nga, huwag kayong mga takot. Ngunit nang marinig ito ni Pedro na siya nga ang Panginoon nga dahil meron siyang boses ng familiarity na kung paano ang Panginoon Jesus na gumawa ng himala sa kanya nang ang Panginoon Jesus ay sumakay sa kanyang bangka upang mangaral sa tabing baybayin. At na matapos na makapangaral ang Panginoon Jesus, sinabi niya kay Pedro, pumalaot ka sa dakong malalim at ihulog mo yung lambat. At si Pedro ay makatuwiran pa, sabi niya, Panginoon, magdamag kaming na malakaya, wala kaming huli. Maya-maya na pagtanto niya, mayroong nagsalita sa loob niya. Sundin mo siya. Ito ang araw ng iyong himala. Ito ang araw na mababayaran mo ang iyong mga pagkakautang. Ito ang araw na mababayaran mo ang iyong pagbabayad ng buwis sa mga rimano. At nang siya sumunod, sinabi niya, datakwat sa salita. At nang ihulog nila na kuha siya ng maraming isda sa kanilang lambat, binago ng Diyos ang kanyang mind and heart at ang pananampalataya. Kaya naman, dahil meron siyang karanasan, ang karanasan ito ay nagpapatuloy. So, once na maranasan natin ang Diyos, nagpapatuloy ito. Pero hindi natin mararanasan ang Diyos kung hindi ito natin naisip. Minsan sa buhay ko, way back 1995, nakapasok ako sa Bible School, 1991 to 92. 93, 94, naghawak ako naghandle ako ng church sa Mindanao. 1995, na-meet ko ang mga lingkod ng Diyos, mga taong naglilingkod sa Diyos, na nararanasan nila ang supernatural ng mga pagkilos ng Diyos. Narinig nila ang tinig ng Diyos, naririnig nila at kung paano nagbibigay ng instruction ng Diyos sa bawat gawain na ginagawa nila. At pinsan tinanong niya ako, sabi niya, narinig mo na ba ang tinig ng Diyos? Audible voice ang ibig sabihin. Sabi ko, hindi pa. Ang sagot niya sa akin, kulang ka pa.
mula noon nung magsalita siya, parang hiniwa yung puso ko ng bleed, sinugatan. Na para bang yung 2 years ko sa Bible School, 2 years ko ng pag-handle sa church, ay baliwala. At sa halip na mag-react ako, nagsabihin ko, ay yabang naman. Bagkus nagpakumbaba ako at sinabi ko, Panginoon, kung totoo ang sinasabi ng taong ito, parnasin mo ako. 3 months kong inintay. 3 months akong nanalangin, Panginoon, minsan paranasin mo ako. Na ikaw yung Diyos na buhay, ikaw yung Diyos na nagsasalita, at ikaw yung Diyos na nangungusap. After 3 months, daling araw, tinawag ng Diyos ang pangalan ko. Pero may ginamit siyang kabusis, busis ng aking tiyuhin, ng aking tiyuhin ay nasa Mindanao at ako ay nasa Santa Ana, Manila. Nag-share ko sa aking kapatid na ito, sa aking kaibigan na naglilingkod sa Panginoon, na nagtanong sa akin na kung naranasan ko na ba raw marinig ang tinig ng Diyos. Sabi ko, hindi pa. Kinumbagan, sinabi ko, sapagkat nakakatanda siya sa akin, sabi ko, Philip, may narinig ako kagabi. Sabi niya, ano ang narinig mo? Sabi niya, tinawag ang pangalan ko. Sabi ko, tinawag ang pangalan ko. So dito, makikita natin na ang supernatural na pagtuturo ng Diyos para natin maranasan ng Diyos ay itinuturo yan ng ating Panginoon. Hindi ito invento o teorya, kundi ito itinuturo ng Diyos na kilalanin siya bilang Diyos na supernatural, na makapangyarihan, na gumagawa ng tanda, himala at kababalaghan. Hindi lang siya nagpagaling ng mga may sakit. Lumakad siya sa ibabaw ng tubig. Nagsalita siya at ang kanyang salita ay pinangyari. Lumakad si Pedro sa tubig. At yun ang naging karanasan ni Pedro panimula hanggang sa ito'y lumakad na si Pedro sa supernatural walk of God. Kaya nga sa buhay natin na ito, kung hindi pa tayo nakakaranas, dahil maaaring hindi natin pinapansin ang kaparaanan ng Diyos. Walang nagsasalin sa atin, pero ang tunay na naglilingkod at ang tunay na naglilingkod sa sumusunod sa Diyos, sumasampalataya sa Diyos. Sumasampalataya na ang Diyos ay makapangyarihan, sumasampalataya na ang Diyos ay gumagawa ng tanda, himala at kababalaghan, at ang Diyos ay hindi nagbabago. Kung siya ay nangungusap noon, patuloy siyang nangungusap hanggang sa ngayon, maririnig natin ang tinig ng Diyos sa kaparaanan ng Diyos upang tawagin tayo sa pangalan. Pag tumawag ang Diyos sa pangalan, hindi huy. Pag tumawag ang Diyos sa atin, tatawagin tayo ng Diyos sa ating pangalan. Kaya nitawagin niya pangalan kong Alan. At kinabukasin, sinay ko sa aking kasamahan, sabi niya, ingatan mo yan ay tawag ng Diyos sa iyo. Kaya ako nagpapasalamat sa Diyos doon sa mga tao na nagdala sa akin para marinig ang tinig Diyos at kung paano manatiling makikinig sa pagsunod upang gawin at ganapin ang kalooban ng Diyos. Kaya sa pagbabahagi na ito, ibinabahagi ko ang Diyos, the God of the supernatural. Jesus, He is the supernatural God. He is the supernatural Son of the living God. So pagdating ng Holy Spirit, mas lalo ang supernatural kapag ang presensya ng Holy Spirit ay ang ating kasama sa araw-araw. Mga kaibigan, meron tayong natutunan sa ating video na sa ngayon. Jesus, the supernatural God, challenging the disciples to walk in the supernatural. Kaibigan, kung kayo napagpala at hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe upang patuloy kang maging updated sa iba pang mga video na ating ibabahagi sa pamamagitan ng ating channel na ito. God bless mga kaibigan. Subscribe na, comment, like, and share. Sa Diyos ang paparay.